Good day mga kabansa, Lupin Estrangero Channel, nagbabalik. Ngayon kabansa, sa part 2 natin, ituturo naman natin kung parte sa loob ng mga sasakyan sa ating mga newly driver kasi hindi pa nila kabisado kung ano ang gagawin sa mga sasakyan kapag nagbabiyahe sila. Ito at umpisahan na po natin yung pating video kung paano ang gagawin kapag sila ay nagmamaniho at lagi nilang tatandaan kung paano ang diskarte kabansa. Nakabansa, ito ating susi at papakita natin kung paano mag-start kung hawak natin ay automatic na sasakyan kabansa. Paglagay natin po ng kabansa ng susi, ayan kabansa, ang susi niyan, chichikin po muna natin yung ating mga kambyo kabansa. Kung automatic ang sasakyan na dala-dala natin, ang kailangan po ang ating kambyo ay nakalagay po yan sa park. Ayan po kabansa. Park, ibig sabihin letter P po. Letter P po yan siya sa park. Ito naman po ang letter R ay reverse. Itong N, neutral. Tapos itong drive ay pagpapatakbo. 2 and 1, low speed po yan kabansa, mga low speed. Chicken po rin natin, bago natin paandarin, ay naturo na natin isang araw yung mga langis kabansa, bago chicken, mga gulong, tsaka mga handbrake natin kabansa, kung accurate pa ba yun ng mga handbrake. At saka yung preno natin kabansa, mga preno, apakan po natin kung may preno, baka mamaya wala kabansa. Ayan kabansa, di naka-normal na po yan siya. Yung ating kambyo, i-start na po natin. Ayan po. Ayan, naririnig po nyo, naka-start na yan. Sasakyan natin. Ayan po ang una-unang gagawin ng isang driver. Pangalawa kabansa, sa araw, buksan natin ang aircon kung mainit, kung gumagana. Kung mga truck kabansa, wala naman po aircon yan. Hindi na natin kailangan buksan. Ito kabansa, ang una-una natin alamin dito, yung paano magpapatakbo nito kabansa kung baguhan pa tayo. Ang kailangan natin dito, yung mga sign sa sasakyan kabansa, kung paano natin malalaman, makikita po natin dito sa mga gauge po yan. Ayan kabansa, ang gauge nya. Yung gulong, yung upuan po natin na adjust po yan. Kung kailangan natin i-adjust, mayroon adjustment din po. Ganyan po yan, na abante at saka atras. Pwede rin yung ating sandalan na bababa at saka hindi. Ayan po kabansa, kapag nakita nyo nakasarado po yung ating mga door, ayan po, naka-close po yan. Kung bubuksan po natin yung ating pintuan kabansa, makikita nyo sa hazard, sa may gauge nya, ayan po, nakikita nyo, una-una tandaan po ninyo, lalo na may mga pasahero kayong bata, nakabukas yung pinto, ibig sabihin kapag nakabukas yung sasakyan, may pinto kayong hindi na lock. Ayan, tingnan po natin, ilalock po natin yan. Ayan kabansa, diba nawala po siya. Ibig sabihin yun, may pinto na bukas. Tandaan nyo, kapag mga bago lang kayo driver, nalilito po kayo dyan. Para rin po yan exam. Tsaka ito po kabansa, makikita mo, may tao na nakaupo. Ibig sabihin yan,
hindi po kayo naka-seatbelt. Importante po yan kasi dito sa atin sa Maynila, pag wala po kayong seatbelt, inuhuli po kayo. Inuhuli. Ayan kabansa, ilalagay natin yung seatbelt para malaman po natin kung paano ang gumagana. Ayan kabansa, nawala. Ibig sabihin yan, naka-seatbelt na po ako. Nakalagay na po ang seatbelt. Yan ang tandaan nyo kapag nagdadrive po kayo sa highway. Malalaman nyo yan kung inuhuli na kayo na hindi pa pala kayo naka-seatbelt. So, kapag nakikita nyo nakaganyan, ibig sabihin hindi naka-seatbelt. Tandaan nyo mabuti na bago kayong sasakyan, kung ano yung mga rules ng pagmamaniho, palagi nyong ilalagay sa isipon nyo yan, kabansa, kapag bago lang kayo mga driver. Itong tips na binigay natin, dahil nagbigay tayo ng tips kahapon dahil na-overheat yung sasakyan niya, kasama pa po to sa tips natin kasi part 2 po to, kabansa. Ina-discuss lang po natin yung paano ang mga guide sa loob ng sasakyan kasi mga gauge din po tinuturo natin. Yan po, seatbelt po yan. Tinuro natin kanina yon, di gano'n na po yon sa seatbelt. Ito naman kabansa, ang ibig sabihin po dyan sa ito pong dilaw na to na may naka-guhit na may tuldok sa baba, ibig sabihin po yan handbrake, naka-handbrake po siya. Ngayon kapag aabanti tayo, alisin natin yung handbrake. Ayan po, naalis na po yung handbrake. At saka kapag nakaparada po tayo, kahit nakapark po yan, handbrake pa rin tayo po para sigurado. Yan. Ibig sabihin, gumagana po yung handbrake niya. Ito kabansa, makikita nyo yung diniscuss natin, handbrake. Ang sumunod naman po yan, makikita po natin yung F at saka E, kabansa. Ibig sabihin po yan, gas po yan. Full tank at saka empty. Makikita po natin dito, yan po sa gauge natin, F at saka E. Kapag wala na po laman ay didilaw po yun sa empty. Makikita natin mamaya, ipapakita natin kung paano maging empty yan kasi empty na po to eh. May naka-arrow po siya na ano na gas. Ayan po, makikita nyo yung bomba ng gas. Nakita nyo, bomba ng gas. Ibig sabihin po niyan, gauge po yun ng gas natin. Ito yung E, empty. At ito ang F, full tank po yan. Ito ang gauge ng gas natin. Kaya hindi pa po yan siya nagpupula. Dahil 1/4 pa po yung gas niya. Pero magpupula, malapit na po pumula yan. Kapag nakita nyo ditong signal nito na may pula na po dyan, ibig sabihin, empty na po yan siya. Magpapagas na po kayo niyan. Kailangan na nyo magpagas kasi ang tatakbuhin nun, kukunti na lang. No, kabansa, no? Di, nakikita na nyo kung paano. At saka yan naman po yung naka letter H at saka letter C, kabansa. Yan naman ay gauge naman po yan sa temperature. Ito makikita po ninyo, mayroong sign po to ng apoy. Sign po yan ng apoy. Ibig sabihin, hot na po yan siya, mainit na. Itong cold, ano pa po yan, malamig pa po yan. So, kapag nakikita po natin kabansa, ay ang ano po, ang gauge po niya ay lumalagpas sa kalahati.
Ibig sabihin po yan, tumataas yung temperature natin at tumaas ng tumaas. Yun ang ibig sabihin po ng overheat. Kaya kailangan natin dyan mabilis po yung mata natin dyan, kabansa. Kagaya nung last na vlog natin, nag-overheat siya, hindi niya nalalaman. So kapag tumaas na po yung gauge nito dito sa hot, ibig sabihin nag-overheat na po siya. Kailangan mo checkin po yung tubig mo tsaka auxiliary fan kasi baka tumirik po kayo sa daan, mareriker po kayo. At saka lalo na kung malalayo ang lugar, masisira yung sasakyan nyo, kabansa. Hindi na yun makakauwi kapag pumutok yung block niyan kasi sa sobrang init. Kaya kailangan natin na maging isang ganap na driver, kailangan mahusay tayo dito kasi importante ito, kabansa. Madalas kasi sa mga driver hindi nila nakikita na may mga gauge po yun yung ating sasakyan. Kahit sa truck, kabansa, makikita mo may mga gauge yan kasi importante talaga po yan, mga temperature. Tinatawag dyan temperature gauge po yan. Importante kahit sa truck po yan kasi madalas nag-overheat. Kaya kapag nag-overheat, masisira yung sasakyan, pati yung makina. Ayan, kabansa, di yan ang tinuturo natin ngayon sa ating sasakyan. Dahil tip lang to, dahil nag-overheat kahapon, tinulungan lang natin siya. Ay nung isang araw, yung binlog natin, kabansa. Kaya tinuturo natin pati yung sa mga gauge. So, ayan, nakikita po natin sa gauge, hanggang doon na tayo sa temperature. At ito naman po, nakita nyo yung naka-letter P. Ibig sabihin po yan ay parking. Yan, parking yun, kabansa. Letter P, parking. Tapos yung letter R po naman, reverse po yan. Makikita po niya yan sa kambyo kapag kanyari ay hindi nyo matatandaan na nagdadrive kayo, makikita mo sa kambyo na nakapark kayo. Nakapark kaya ayaw tumakbo, nakaparking. Tapos kapag nagkambyo naman kayo ng R, ibig sabihin po yan atras, reverse. Reverse po yan. Tapos yung ito naman ay neutral. Kunyari kayo nakahinto sa traffic, neutral kayo, tapos naka-neutral lang po kayo, tapos naka-handbrake, kabansa. Tapos sumunod drive, ayan, nakakatakbo na po yan, yun, tumatakbo. Tapos yung 2-in-1, mga low lang po yan, low lang, mga mahina lang takbo po niya. Yan. Kapag nagparking po kayo, makita nyo, nakapark po yan. Ayan, nakapark. Ibig sabihin, parking na po kayo. Pwede kayong parking. Pwede kayong nakapreno lang na ganyan. Parang nakapreno din po yan, kahinto. Nakapark po kayo. Ayan, kabansa, di makikita nyo yung lahat na gauge. At makikita naman nyo dito sa signal light naman, kabansa. Makikita natin yung signal light. Kailangan importante din yan kapag bumiyahe tayo, mayroon tayong right turn. Yan, kabansa, right turn po yan. Pag makikita mo na signal, right turn. Tapos sa pagkakaliwa naman kayo, kailangan yun agad din mag-signal ng left turn. Yan, huwag kayong basta kakaliwa, kabansa, na hindi kayo nag-signal o kaya kanan. Kaliwa kanan po yung signal natin. Kung kakaliwa ka, signal ka muna bago ka kakaliwa. Pag kanan naman, signal ka muna. After that, magkakaanan na po kayo. Huwag bigla kasi kapag binigla nyo, hindi alam ng sinusunod sa inyo na matulin siya, madidisgrasya po kayo, kabansa. Tapos kapag pang emergency o kaya nakahinto kayo, kabansa, kailangan nyo naka-hazard. Dito po yun, yung hazard. Ayan, nakatanda naman po yan. Parang naka-hazard po yan siya. Pindutin po natin yan. Hazard. Ayan po, nakalagay na po. Naka-hazard, parang emergency po yan. Either na nakahinto ka, either na emergency ka, kung tumatakbo ka na emergency nga matulin,
mag-hazard ka at saka mag-ilaw po kayo kabansa. Pwede din yan na nasiraan ka, nakaganyan yan, umihinto ka para nalalaman ng mga nakabuntot na umiwas na po agad sila. Yan kabansa, hazard. Tapos kapag kayo halimbawa kabansa na may ilaw na po yan, nakikita nyo, nakailaw yan. Kunyari mag-signal kayo na sa kasalubong nyo, pwede kayong mag-bright. Ayan kabansa, bright signal. May ibig sabihin naman yun, understood na po nila yan kung anong gusto mo mangyari. So ayan ang kabansa, yung ating mga importante na malalaman sa loob ng sasakyan. Mayroon din po yan silang mga radyo. Ayan po, radyo. Mayroon radyo yan. Paano ba yung radyo? Hindi natin. Channel. Naka-bluetooth pala to kabansa. Hindi natin alam. Patayin na lang natin. Naka-tape. At saka yung mayroon po tayong ditong control sa ating mga pintuan kabansa. Ayan, halimbawa ay bubuksan po natin yung bintana. Ayan. Power window po yan, ibig sabihin power window. May control po dito. Kunyari ito isasara po natin, may control din po yan. Yan. Lahat po yan. Ngayon, ang sa likod, kabansa, kung gusto natin na hindi mabuksan, may mga bata tayo pasahero, pipindutin lang po natin dito yan. Dito lang po pinipindot yan. Yan. Para hindi mabuksan. Pero lahat yan po kabansa, ito, pinto sa likod, sa bintana sa likod, pwede mo buksan ng mga nakaupo doon, ito. Pero kapag na-control na po yan siya sa unahan, hindi na rin po natin mabuksan yan kapag pinatay po dito. Yan, pag pinindot ng driver dito, hindi na po natin mabubuksan lahat po yan dyan. Yan, so yan lang kabansa ang ating tips ngayong araw at pinapaalala ko sa mga baguhan ng driver, kailangan medyo easy lang tayo mag-drive at huwag tayong masyadong mainit sa manibela at saka sa silinyador kabansa. Kasi ang disgrasya kailangan natin pag-ingatan dahil madalas yun ang disgrasya sa mga kaskasiro na driver. So stipot lang po mga kabansa at relax lang kapag nagda-drive po para matiwasay natin marating ang atin pupuntahan. Huwag masyadong mainit ang ulo sa kalsada at huwag mangangarira kasi marami pong mga driver na parang takot siya ma-overtaken ng mga kapwa niyang sasakyan. So, wag nating gagayahin yung mga ganyan kabansa kasi masama po yan. Makakadisgrasya po tayo. Either tayo madisgrasya o makadisgrasya tayo. Yun lahat ay babalik po sa atin dahil sa kagagawa rin natin kabansa. So, yan lang ang ating vlog. Yan lang ang ating vlog kabansa. Paki-like and subscribe na lang po ang ating channel, Lopin Estrangero, sa iba-ibang klaseng vlog natin. Kasi kung ano lang maisip natin na ma-vlog na makakatulong sa ating mga kaibigan, mga payo lang po at konting turo. Ito si Lopin Estrangero. Stay safe, good luck, and God bless. Thank you, bye!